Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. Pahayag ito ni Auntie Claire Castro na namamalimos ng pangunawa pagtitiwala sa taong bayan. Sabi niya, ang hiling lang natin ay pangunawa at pagtitiwala sa mga desisyon ng gobyerno na binabalanse ang pagtulong sa mga mananakay at sa mga transportation sector. Ang dami kasing nagrereklamo. Bakit mga drivers lang ang bigyan ng ayuda? Kami, mga sumasakay, kailangan din namin. Ang hina ng... Yes, napakahina talaga itong ating pamahala ngayon. Tamang-tama talaga yung sabi ni Tatay Digong, weak leader yan, huwag kayong magsisi. Ano ba yan? Weak leader yan, huwag nyo akong sisihin. Yun. Wala tayong sisihin. Di tayo naniwala. Nagpabudol tayo. Nanawagan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng palasyo sa gitna ng mga kilos protesta laban sa serye ng taas presyo sa ilang produktong petrolyo. Okay, speaking of kilos protesta, ngayon ba or kahapon yung strike? Meron na naman next week. Hindi lang piston, kasi piston yung nag-strike. Hindi ko alam kung kahapon ba ngayon. Next week, 3 grupo na. Malakihang strike na ito. Kaya yung libreng sakay. Mga government vehicles inoffer, kakaunti naman ang sumasakay. Sabi ng Auntie Claire, alam po ni Pangulong Marcos ang hinaing nating lahat dahil sa dulot ng sigalot sa Middle East. Alam lang. Kailang dapat yung wais, mahina talaga ang ating leader. Dahil hindi siya nakaranas ng wala siyang karanasan ng mga crisis situation na ganito. Diyan niyo makikita yung malayo siya sa leader style ni Tatay Digong. Mas matindi yung COVID. Mas matindi yung Marawi Seeds. Kaya lang, dahil astig ang ating Tatay Digong, kaya nalampasan natin. Ito, I don't know. Paano tayo makaka-survive with this kind of leadership? Hindi ito kasalanan ng Pangulo. Tignan nyo yung mindset nila. Ano sila wala kaming kasalanan, hindi kasalanan ng Pangulo. That's not the issue, Auntie Claire. Ang issue ngayon, yung decisive leadership, wisdom, yung ipakita sa taong bayan na sincero ang gobyerno, hindi puro salita. Magsalita ka pa, magbigay pa ng confusion. Anong sabi ng Pangulo? Normal lang. Anong normal? Kaya, pati Senator Cayetano na high blood. Anak ng baka! Ano ba? Sinong nagtatanga-tangahan, nagbubulag-bulagan? Ang Pangulo ba o ang kanyang mga advisor? Normal lang daw. Tapos sabi niya, presyohan natin, normal pa. Kaya kung minsan, yung salita siya ng salita, hindi niya naisip Lalong nagagalit ang taong bayan. Hindi ito kasalanan ng Pangulo at ng gobyerno. Sinong may kasalanan? Kami? Ang taong bayan? Trabaho ng presidente kung paano niya ngayon solusyonan ito. Nagpresidente siya anong presidente gusto? Magliwaliw lang? Magbiyahe lang? Ganun lang? Alam rin po nating lahat na inuuna ni Pangulo ang pag-ayuda sa transportation sector. Inuna silang bigyan ng financial assistance at fuel subsidy. Nauna nang sinabi ni Piston National President Modi Floranda na posible ulit silang maglunsad ng tigil pasada sa susunod na linggo kasama ang iba pang transport group.
Yes, nabasa ko na. Di ba, may piston, may manibela. Meron pa isang malaking grupo. Malawakang strike na naman yan next week. Oh, di lalong maghihirap tayo. Sabi nga ni may post si Congressman Barsaga, ang naapektuhan buong bansa. Ang binigyan lang ng tulong mga drivers lang sa Metro Manila. Wala talagang kaplano-plano ang gobyernong ito. Yes. Wala talaga, super hina. Kaya tama yung sabi ni Attorney Guanzon, mula sa presidenteng nagmumura, kailang may nagagawa. Napunta tayo sa presidente na ang sarap murahin araw-araw. Well, hanggang dyan na lang tayo. Hanggang mura na lang. Wala tayong magawa eh. Yan ang style niya eh. Sabi niya, hindi na daw niya mababago ang ugali niya. Nung tinanong siya ni Kato niya nga, sobrang bait mo daw. Oh. Wala akong magagawa. Yan ang ugali ko. Mabait. Ipakita niya ngayon ang strong leadership niya. Hindi yung tapos ngayon magbebenta na ng mga assets ng gobyerno. Ano ba yan? Okay lang sana ibenta. Gaano tayo kasigurado na ang perang mapagbebentahan ay mapunta sa taong bayan? Nandyan pa yung Malita issue. 18 Marines nagsabi. Pangulo mismo, ang pinsan niya, ang anak niya nakatanggap ng mali-maleta, tapos magbebenta na naman. Paano yan? Kawawa ang taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Angkol ang natagaan na mo og yero. Salamat kayo. So, muna ni ang panimalay ni Angkol. So, muna ni ang itsura sa balay ni Angkol sa natagaan na mo og yero. So, mga silupin lang o mga trapal in town. So, muna ni ang iyang mga atop nga silupin lang ug muna ni ang ilang pagpuyo. Nga isaragani ang ilang kaldero ug makita gyud namo nga lisod gyud ang ilang pagpuyo gyud. So karon nga matagaan namo si ang Kulogero, maka-atop na gyud siya. Dito patuloy tayo ug karon human na gyud sa pag-atop. So napulian na gyud tong atop ilang ante og angkol nga mga silupin lang ug karon maayo na gyud nga tan-awon. So gawas nga nabalayan sila, naapod mi ihatag sa ilaha. Karon human nabalayan silang angkol, so naa pa gyud namo itabang sa ilaha. So muna ni anti nga gasa nga mong ihatag sa inyo anti nga tabang. So abri anti. So muna na ang tabang ilang anti ni angkol. Para nga makita po ninyo ang sulod. Salamat kayo. Mga plato, sudan, noodles, kape, gata, bugas. Habol, mga sanina, bag sa eskwela, mga gamit, mga sanina. Salamat, Col. Sige.
So, muna ni kutsara, plato, baso ug mga sudan og sentral bugas ang nahatag ilang angkol og mga sanina. Unsa inyong ikasulti kol nga karon nabalayan mo og natabangan pud mo sa inyong mga pagkaon? Salamat kay naghatag sa mo ang ani. Balay mi. Tabangan mi nila. Okay, may pasalamat nga wa namo damha karong adlaw ni abot ra gyud ang panalangin nga tagaan mi og sin nga ayuhan among balay nga gatulo na kung gaulan tagaulan na. So wa gid namo damha nga karong adlaw ni abot sud ako kay may pasalamat sa Ginoo. Tukod. Sige, salamat kay ante.